O Lord, pour out your anointing upon us. You may dwell in every soul that hear the word of God in this morning, Panginoon. Patuloy, O Diyos, kami nagpupuri, nagpapasalamat minsan pa sa isang pagkakataon ng bawat sa amin ay nakarating sa lugaring ito, pangikipurihin, sambahin at dakilain at taas ang iyong dakilang pangalan sa aming kalagitnaan. At nananalangin kami, O Lord, na patuloy mong protektahan ang apat na sulok ng bulwagang ito, anuman ang gawa ng kaway ay hindi makapanaig, makapamasok at makapenetrate, O Lord, in this holy place, Panginoon. Patuloy, O Diyos, pinagkakatiwala po namin ang gawain ito, O Lord, sa iyong dakilang pangalan. At tanging ang gloria mo, ang grasya mo, at ang kaluwalhatian mo, siya naming maririnig at mararanasan at mararamdaman sa umagang ito, O Lord. Gamitin mo lamang ako bilang tungtungan ng iyong mga paa at upang ikaw ang siyang makita ng bawat isa sa amin na naririto, O Lord. Sa po namin ibinabalik at pinagkakatiwala ang lahat ng ito. Let your will, in your way, in your wisdom, will be done in this morning. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah! To God be the glory. Kamusta na po ang bawat isa sa atin? Makatapos ng ating anibersaryo. Talagang nakakatuwa at nakaka-bless na tayo ay nagdiriwang ng ika-21 anibersaryo ng paglilingkod natin sa ating Panginoon. At marami na tayong naranasan, marami na tayong nasaksihan, marami na tayong sacrifices sa ating buhay. At alam ko rin na marami na rin tayong mga blessing na natanggap buhat sa ating Diyos. Amen? At konting ingat nga lang po sa ating panahon ngayon dahil magmamahal na araw na, medyo summertime na po ngayon. Tama po ba? Medyo tumataas na ang temperatura at sa iba nga po ay El Nino na sobrang tindi ng init. Kaya pinapayuhan naman po yung iba na tayo ay mag-ingat-ingat lang, lalo na po doon sa mga may edad na. Amen? Na lalo na mayroong mga taasang blood pressure at cholesterol, high blood. So minsan kahit nga mga bata, hindi lang sa mga matatanda, kahit mga bata nakararanas din ito. Kaya maging maingat din po tayo sa ating mga ginagawa at kinakain at sa mga activities outdoor. Dahil talagang napakainit na po, napakatindi na ng init ngayon. At salamat sa Panginoon dahil dito sa ating church, fully air condition. Amen? Ramdam na ramdam po natin yung lamig na parang kang dinuduyan hanggang si kaway makatulog. At tatapik-tapikin mo rin yung katabi mo. Amen? At baka makatulog, mahulog. Imbis na mapagpapala ng Panginoon, lalo pang nadisgrasya. Dahil sa buhay natin ito, ang nais ng Panginoon, tayo ay makaranas ng buhay na ganap at kasiyasiya. Bakit ko lagi pong sinasabi ito? Dahil ito talaga yung pinanghahawakan ko sa Panginoon. Dahil ayaw naman ng Panginoon na tayo ay paghirapin. Amen? Wala naman din yung taong gusto tayo maghirap. Kaya tingnan nyo lagi yung katabi nyo. Tingnan nyo po ba? Tingnan nyo po yung katabi nyo. Mukha po ba siyang naghihirap? Di ba mga paganda ng paganda? Amen? Papogi ng papogi. Paseksi ng paseksi. So hindi naman tayo masyadong exage na nagdi-deliver dito ng Word of God, but sinasabi lang po natin yung katotohanan kung ano yung layunin at plano ng ating Panginoon sa ating buhay. Amen? At sa panahon nga po ito, kailangan natin talagang mag-ingat kahit nandiyan po ang Panginoon sa atin para tayo ingatan at gabayan, kailangan din po natin ding mag-ingat. Konting ingat lang din po. At nakikita po natin dito na being a human, meron tayong mga weaknesses, mga flaws, mga shortcoming na dapat nating palakasin, na dapat nating ayusin, na dapat nating itong i-work out. Amen? Dahil talagang sabi nga ng Book of Isaiah, ang buhay natin ay parang isang kabataan na malakas sa darating ng panahon tayo manghihin at manlulupaypay. Amen? At kung babalikan nga po natin ang original plan ng Panginoon, hindi naman to ang plano ng Diyos sa ating buhay na tayo maging maghirap, tayo magkaroon ng sakit at karamdaman sa ating buhay. Dahil kung babalikan po natin ang original plan ng Panginoon sa ating buhay, sa Book of Genesis, He made us in His own image with perfection. Amen? Na talagang nilikha tayo ng Diyos ayon sa Kanyang wangis. Pag tayo nilikha ng Diyos ayon sa Kanyang wangis, ang pinagtularan nito, although tayo ay imitate ng Panginoon or tinatawag natin pirated,
sa word ngayon, pinirate tayo ng Panginoon, pero ikaw ay special. Dahil at ako ay special dahil tayo hinalintulad sa ating Panginoon Diyos na isang perpektong Diyos. Amen? Na wala kang katulad, nag-iisa ka sa mundong ito. At sabi nga ng mga kwento noong araw, nang nilikha ng Panginoon ang tao, siya gumawa ng tao sa isang hulmahan, nakita nga niya yung tao, nasabi niya, ito na yung taong perpektong aking nilikha. Nang makita niya ito, tinapagmasdan siya natuwa. Dahil una niyang ginawa ang tao na sabi niya, wow, ito ang tao na kinilikha. Maputi, matangos ang ilong, ang ganda ng mata, perfect na perfect. Kaya lang, sumobra ang puti. Amen? Kaya lumikha uli ang Panginoon ng panibagong tao. Sabi niya, gagawa ko, hindi pa ako nasisihan dito. Gusto ko yung perfect na perfect. At nung ginawa naman ng Panginoon ng tao, muli, nasunog naman. Umitim ang taong ito nang nilikha ng Panginoon. Sabi niya, parang asigwa pa rin ako sa pagkakagawa nito. Ito yung kwento lang ng unang panahon, ano, di po ba? Na ang mga kabataan namin. So isang maputi, sobrang puti, at isa namang sobrang itim. Eh sabi niya, gagawa uli ako ng tao. Yung gusto ko yung perfect na perfect, yung katulad ko. Kaya nung nilikha ng Panginoon ang huling tao sa mundong ito, siya gumawa ng perfectong example ng tao. Ang ganda ng kutis, parang Pilipino, parang ikaw. Ang ganda ng pagkakalikha sa kanya, ang ganda ng mata, ang ganda ng kutis, perfect na perfect. At tuwang-tuwa ang Panginoon sa pagkakalikha niya sa taong ito. Kaya lang sa sobrang tuwa ng Panginoon, nabitawan niya yung tao. Pagkabitaw niya ito, nauna lumapat sa lupa yung ilong. Kaya wag na po kayo magtaka kung tayo pango. Amen? Yan ay kwento lang ng unang panahon. Nasabi nga tayo nilikha na gusto ng Diyos tayo maging perpekto, subalit dahil nga po may kanya-kanyang pagkagawa o uniqueness ang pagkagawa ng Panginoon sa atin, sometimes ay na-ignore natin to na kinukumpare natin yung ating sarili sa ibang tao. Amen? Lalo na sa mga Pinoy. Pag nakikita nila sa salamin, yung kanilang ilong. At kami nga pong mga OFW na ng ibang bansa, alam talaga namin pagka meron kaming kapwa Pinoy sa ibang bansa. Kahit hindi na magsalita, titingnan lang po namin sa ilong. Uy, kabayan, sigurado Pilipino ka. At hindi naman kami nagkakamali. Siguradong sigurado. Pero hindi naman ito talaga yung layunin o yung plano, yung original na plano ng Panginoon. Dahil ang gusto ng Panginoon tayo maging perfect in His own eyes. Amen? Sapagkat ang sabi nga niya po doon sa Matthew chapter 5 verse 48, God called us to be perfect. Bakit? Because our God is perfect, even as your Father which in heaven is perfect. Kaya ang gusto ng Panginoon, ikaw at ako yung maging perfectong nilalang na nilikha niya, na ayon sa kanyang wangis. At hindi lang noon, ang gusto ng Panginoon, gusto niya lang hindi sa lupang ito tayo maging perfect. Gusto niya rin tayo maging holy, na katulad ng ating Diyos. Kung ano ang nasa ating Panginoon Diyos, gusto niya ay nasa atin din. Amen? Are you with me? Sabi nga po sa 1 Peter chapter 1 verse 15 to 16 ay ganito, God called us to be holy. At sabi ng 1 Peter chapter 1 verse 15 to 16 is ganito, but as He who called you is holy, you also be holy in your conduct, since it's written, you shall be holy, for I am holy. Ito yung perfectong nais at original na plano ng Panginoon sa bawat sa atin. Na ikaw maging perfecto at ikaw maging holy. At ito rin ang ating naging team sa taong ito, na to be excellent. Amen? Pero ang pagka-excellent na ito, ang perfect ito, this is, or itong invitation ng Panginoon sa ating ito, this is not to do everything flawlessly. Hindi porket sinabi na ikaw ay perfecto, ikaw ay holy, ikaw ay excellent, ikaw ay flawlessly. O ikaw ay wala ng blame o blameless, wala ng dungis, walang mali sa pagkakagawa sa iyo. May kulang at kulang. This invitation is better understand Heavenly Father, plan and follow Him. Itong pagkatawag sa atin ng ating Panginoon ay para maunawaan natin kung ano ba yung magandang plano
ng ating Diyos sa buhay ng bawat sa atin. Dahil kapag sinunod natin yung magandang plano, you are working in excellence. Amen? Are you with me? Naintindihan po niyo po ba ako? Na ang plano ng Diyos, hindi lang na maging perfecto ka physically, emotionally, and spiritually. Ang gusto ng Panginoon, tayo sumunod na ayon sa Kanyang plano. Yung purpose ng Diyos ay maganap sa ating buhay. At ito nga yung tinatawag sa ating, God called us to excellence. At medyo meron akong konting doubt at pag-iisip, pag-aalala, na ito ay ibaba ng ating Bishop at ni Tita Richie, sapagkat para sa aking kaisipan at karunungan at kaunawaan, to be excellence ay parang napakahirap gawin. Dahil alam natin sa mundong ito, sabi ng kawik ng kasabihan, nobody is perfect. Amen? Nobody is perfect. Parang napakahirap na maging excellent ka sa lahat ng sitwasyon. Pero sa aking pagbabasa at pag-aaral, almost a week, kung po itong pinag-aralan, at aking nga pong nabasa, kung maniniwala po kayo, na may natuklasan po ako ng sabi po, ibig sabihin, what is excellent? Excellent is not a perfection. Excellence is a reflection of God we serve. Excellence does not happen by accident. Excellence is a deliberate effort or action. It is well thought out, it's well planned out, and it's well executed. Excellence means giving or doing the maximum. Excellent is not an act. It is a habit. Ang pagiging excellent daw, ito daw ay nagiging buhay na natin. Amen? Ito tayo ay nagiging lifestyle na natin. Ito ay dapat nating ginagawa. Subalit, bago ka makarating sa pagiging excellent, kailangan mo nang maging excel o mag-excel ka. From the root word sa excellence, na kinuha ko, is excel. Amen? Naintindihan niyo po ba ako? Is to be excel. Mag-exist ka, magpakahusay ka, humusay ka sa maraming bagay na nasa sayo na katulad na ibinigay ng ating tagapagsalita kanina sa tithe and offering. Na tayo mayroong mga kaloob na ibinigay ng Diyos sa bawat isa sa atin na dapat ito nating paghusayan, na dapat natin itong pagbutihin at dapat natin itong ipagkaloob. Hindi lang para sa ating mga mahal sa buhay, para sa ating sarili, pero dapat din natin itong isagawa sa lahat ng ating nakakasalamuha o sa lahat ng ating ginagawa habang tayo ay nabubuhay. At may nakita nga po kung isang talata na dito magbubuhat ang ating mensahe, buhat sa 2 Corinthians chapter 8 verse 7, na mayroong confident and boldness ang tagapagsalita na naghayag at ng kanyang na-witness sa mga Macedonian na si Apostol Paul. Sa 2 Corinthians chapter 8 verse 7 ay ganito ang sinasabi. But as you excel in everything, in faith, in speech, in knowledge, in all earnestness, and in our love for you, see that you excel in this act of grace also. Kaya pinamagatan ko po ditong excel in grace. Sabi mo nga sa katabi mo, kapatid, excel in grace. Yan. Alam mo ba ibig sabihin ng excel? Other form of excel is excelled. Excelling, derived from the Latin excel, or exceller, which is all about going beyond the high, to stand out. Excel is defined as to do or better than, surpass, to show superiority, and to exceed, transcend, and outdo and outstrip. All suggest the concept of going beyond a limit or standard. Na pag sinabi pong excel, kailangan tayo ay gumagawa step by step, kahit maliit, ay nakakapag-move on tayo to excellence. Amen? Hindi po tayo magiging excellent agad kung hindi muna tayo mag-excel sa isang bagay. Are you with me? Hindi magiging professional ang isang professor kung hindi siya nagmula
muna sa pag-aaral, pagiging estudyante. Ang isang boksingero, hindi siya naging matagumpay sa kanyang buhay kung hindi siya nag-training ng maigi. Maging si Michael Jordan, na sikat sa basketball, hindi siya magiging sikat kung hindi siya nag-practice na maigi. Kaya sila yung mga Hall of Famers in this world. Nakilalang kilala at walang taong mahilig sa sport na hindi nakakakilala sa kanila. Maging doon po sa larangan ng tennis, ang dalawang magkapatid na Williams, na parehas babae. Sila ay nagkaroon ng self-discipline and proper training buhat sa kanilang magulang. Kaya sila ay naging matagumpay. Sila ay tinawag na Hall of Fame o Famer dito sa mundong ito sa larangan ng sport. Marami pang mga tao ang sikat at ilan lang po yan sa mga aking nabanggit. At makikita po natin, ang buhay nila ay hindi naging madali ang pinagdaanan. Nagkaroon sila ng excellent life dahil sa matiyaga nilang pagsusumikap, matiyaga nilang pagdidisiplina sa sarili, at higit sa lahat, yung persistence. Yung persistence, yung pagpapatuloy, yung eagerness o yung earnestly na makamit yung kanilang ninanais sa kanilang profesyon or career o trabaho or sa kanilang pag-aaral o mga planuhin at ambisyon sa kanilang buhay. Ito yung mga ilan lamang sa mga taong maaaring kilala nyo at kilala ko rin. Pero ang tanong, being a Christian, kailangan din nating mag-excel in all areas. At narito nga po yung 5 bagay na dapat nating matutunan as a virtue of grace. Yung katangian na dapat nakikita sa bawat Kristiyano na naririto. Amen? At maging sa nga nanonood online. Namimiss niyo na ba si Daddy Bishop? Ako, namimiss ko na rin. Mahirap din pala pagka wala si Bishop dito. Ano po? Namimiss natin yung, baka nanonood po siya online. Almost magwa 1 month na siya. Kaya please keep on praying sa ating nga pong mga lingkod ng Diyos na nagmi-mission. At maaaring sila ngayon nanonood ngayon online. LDR sila ni Tita Richie ngayon. Mahirap ang LDR. For the first time yata, naranasan nilang mag-LDR. Hanggang video call na lang. So, nakikita po natin yung ating lingkod ng Diyos na tinawag dito na nag-excel sa maraming bagay. At nakita ko rin po ito sa buhay ng mag-asawang Daddy Bishop at si Tita Richie. Hindi ko naman po sila tinataas, subalit bilang spiritual parents na ating tinuturing at tinatawag, ay nakikita natin yung mga katangiang ito. Hindi man po sila perfect person, pero pinipilit nilang na tayo'y itulak sa dapat nating lakaran, sa dapat nating ipamuhay, katulad ng pamumuhay na ginagawa nila. O maaring malampasan pa natin sila. At mas higit na matutuwa sila kung magkakagayon. Amen? Di po ba, Tita Richie? O, kita nyo na? Siyempre, sino ba namang magulang hindi matutuwa kung ang kanyang anak ay nagtatagumpay? Amen? Dahil ang gusto ng mga magulang, lahat ng kanilang mga anak ay hindi mapasama. Gusto nila pagtagumpayan at maabot ang lahat ng uri ng kanilang pinapangarap at ninanais. Kaya kung mag-excel tayo in all areas ng ating buhay, mas maganda, mas malaki, mas malawak, mas marami tayong magagawa. Hindi lang po ito ang ating magiging bulwagan. Amen? Maaaring dumami pa ang ating mga churches kung tayo mag-excel sa ating pag-aaralan na 5 bagay na ito na pinagmamalaki ni Apostol Paul sa mga taga-Korinto na kanyang nasaksihan at naranasan buhat sa Macedonian Church. Are you with me? At meron nga po itong 5 bagay na akong nakita na sinabi niya po dito. Number 1, excel in faith. Faith is a strong trust in the Lord that stem from the certainty of spiritual security. Believers demonstrate a confidence in the Lord. Ito daw, pananampalataya at pananalig sa ating Panginoon ay isang paniniwala na mayroong isang Diyos na may order ng lahat, may control ng lahat ng nangyayari sa ating buhay. At ito'y pananampalataya natin na dapat nating ginagawa, ine-exercise, at patuloy dapat nating itong pinalalakas at pinatatatag, pinalalalim at pinalalawak.
Amen? 5 years, 10 years, 21 years na po tayo sa gawain. Baka hanggang ngayon, ang ating pananampalataya ay uundap-undap. Baka ang ating pananampalataya ay walang pagbabago. Move on din. Step by step. Amen? Ang laki ng confident ni Apostol Paul na ito ay ipangaral sa mga taga-Korinto. Bakit po? Sapagkat kung babasahin po natin dito sa 2 Corinthians chapter 8 verse 1 to 5 ay ganito po ang sinasaad. Makibasa po kayo sa akin. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang ipinakitang kagandahang loob ng Diyos sa mga iglesia ng Macedonia. Dumana sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Ngunit sa kabila ng kanilang paghikahos, masayang-masaya pa rin silang bukas ang palad sa pagbibigay. Tignan mo ngayon katabi mo kung masayang-masaya. Dumaan lang yung tithes and offering, nalungkot na. Tignan nyo nga po. Bago pa yata mag-word of God, tumahimik na yung iba. Mas talaga mga taong ito, masayang-masaya na nagbibigay. Bigyan nga po natin ng magandang ngiti yung ating katabi. Tignan natin yung sample ng masayang-masaya. Ayan. Yun na po ba ang pinaka-the best na ngiti? Nasabi po dito, masayang-masaya pa rin sila at bukas palad sa pagbibigay. Sila'y kusang loob na nagbibigay, hindi lamang sa abot ng kanilang kaya, kundi higit pa, alam ko ito, sapagkat mahigpit nilang ipinakiusap sa amin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid na nangangailangan. This verse, we always use in giving. Tama po ba? Malimit natin itong naririnig, napapakinggan sa mga nag-exhort sa ating kalagitnaan dahil ito ay tumutungkol o tumutukoy sa pagbibigay. Subalit, ang makikita po natin dito, number 1, is the strong faith that they have. Sino na po ba ang nakaranas at maring maranasan pa ng bawat isa sa atin na dumating na kayo sa point na talagang wala. Walang trabaho, walang love life, walang pera, walang bahay, walang naniniwala, walang nakakasama, walang nakikinig at walang pumapansin. Di ba napakahirap? Di ba napakasakit? Lalo na kung yan ay mararanasan natin sa loob ng church. Kung saan kasama natin yung ating mga kapatiran na ni-expect natin na siyang co-comfort, na siyang uunawa, na siyang makakaintindi. Pero you felt alone. Na nag-iisa ka lang. Di ba napakahirap? Parehas lang din po ng naranasan ito ng mga taong ito. Sa kabila ng kanilang kawalan, dahil sila'y naka-experience ng severe, sabi ng severe, laganap na yung persecution na kanilang naranasan, pagtutuligsa. Pero nakita po ni Apostol Paul, masayang-masaya pa rin sila. It's more about giving. It's about faith na mayroon sila. Tingnan mo yung katabi mo, masayang-masaya ba na nakikinig ngayon? Masayang-masaya ba na naglilingkod, sumasayaw sa Panginoon? Tumutugtog sa Panginoon, umaawit sa Panginoon. Sila masayang-masaya dahil meron silang pananampalataya. Amen? Meron silang matinding pananalig. At pagdating po sa Old Testament, maraming taong nagpakita ng kanilang uri ng pananampalataya. Katulad sa Luke chapter 7, verse 1 to 10, the faith of the centurion. Maging sa Matthew chapter 9, verses 18 to 26, a woman who discharged of blood for 12 years. And sa Luke chapter 17, verse 5, mismo ang mga apostol na mayroong pananalig ay nanalangin at humiling sa Panginoon, Lord, increase our faith. Lord, increase our faith. Meron po ba tayong desire na ganitong katulad ng mga apostol? Na tayo ay lumago, lumalim, lumawak ang ating pananampalataya sa ating Panginoon?
We must excel in faith. Tayo nagpapakahusay, humuhusay sa ating pananampalataya. Hindi tayo parang balat sibuyas na pag hindi nakamayan, hindi na-recognize, hindi na-appreciate, nagtatampo na sa ating mga magulang, sa ating mga kapatiran, sa ating mga leaders, sa ating mga co-workers. Madali tayong masaktan. Madali tayong magalit. Madali tayong mainis. Dahil ito'y likas na sa atin. Likas na tayo ay mahina. Kaya nga po tayo dumadalo sa every Sunday sa gawain para tayo palakasin. Mabago yung ating mindset. Amen? Kailangan manaig ang ating pananampalataya. Dapat manaig sa atin yung ating paniniwala sa ating Panginoon. Na kahit sa kabila ng iyong nararanasan sa iyong buhay, patuloy kang maniniwala, mananampalataya sa ating Diyos at patuloy kang dadako sa lugaring ito. Kahit walang kumikilala sa iyo, walang pumapansin sa iyo, pero hindi naman lang yan natin ginagawa dito sa loob ng church. Dahil dito sa loob ng church, we are one family. Amen? Hanggat maaari, nakikita po natin sa ating magulang spiritually, na kung maaari talaga lahat tayo kanilang maabot. Yung iba nga, nasa kalabas na, hinahabol pa nila. Lalo na yung mga nasa likuran na iyan. Kauna-una, first, late in, first out. Hinahabol pa yan ni Tita Richie. Dahil gusto natin lagi mauna sa pag-uwi. Nandun yung kanilang paniniwala at pananampalataya na tayo isang pamilya, nagmamahalan. Amen? Nagtutulungan, nagkakaisa with a strong faith na meron sila. Kaya gusto nila nitong i-turn over sa bawat isa sa atin. Mapas yung anointing na mayroon sila. Katulad nito ni Apostol Paul na kanyang ipinahayag na mayroong pananampalataya o ganong kalaki ang pananampalataya ng mga Macedonian church na maging huwaran sila sa mga taga-Korinto. Are you with me? Kaya dapat po sa loob ng church, wala na ang cause ng division, wala na ang cause ng tampuhan, mga sigalot, inggitan, bilangan ng trabaho. Dapat kailangan love lang. Sabi nga kapatid, love lang. Diba? Para na rin tayo mga Koreano. Love. Dahil kapag puno-puno ka ng pag-ibig, magagawa mo ang lahat ng bagay na magaang para sa iyo o para sa ibang tao. Amen? Madadaanan po natin yan mamaya. Kaya pagdating sa pananalig at pananampalataya, kailangan workout po natin ito. Kaya nga meron po tayong mga devotional, meron tayong word and prayer, meron po tayong discipleship, para mapid tayo ng Word of God. Dahil ang salita ng Diyos, ang siyang tutulong sa atin para tayo lumago sa ating pananampalataya. Hindi ka dapat manampalataya sa mga lingkod ng Diyos na naririto. Although maniwala ka sa kanila, pero mas manampalataya tayo sa kayang gawin ng Diyos. Dahil kami rin po ay nananalig sa sa ating Diyos na buhay, hindi sa bawat isa na naririto. Naniniwala kami na kami mahal nyo. Pero mas nananampalataya kami na kami mahal na mahal ng Diyos. Amen? Parang nalulungkot kayo Naintindihan niyo po ba ang nais kong sabihin? Dahil ang bawat isa sa atin, hindi kailangan na maging sensitive emotionally. Na pag nakapag-deliver ng mabigat-bigat na salita, nagtatampo, nawawala pag hindi na visitation, may pagkatakot, dahil hanggang ngayon daw may COVID pa, hindi umatin sa gawain, tinatamad. So hindi ito yung uri ng pananampalataya. At dapat nakita po natin dito, sabi ng Apostol Paul, yung kanyang nasaksihan, yung mga tao, nakikiusap pa na kung ano yung pwede nilang maitulong, magawa sa gawain. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, inaasahan kita sa gawain sa Panginoon. Amen? Hindi lang ito gawain ng mga leaders, pastors. Bawat isa sa atin ay may responsibility na tumulong at gumawa.
Dahil kung meron talaga tayong malalim na connection sa ating Diyos, meron tayong malalim na pananampalataya sa ating Diyos, gagawa at gagawa ka. You always make yourself available sa mga gawain tulad nito. Amen? Hindi lang dahil kaya ka lang attend. Ano kayang blessing ang matatanggap ko buhat sa Diyos? May mga mindset po tayong ganyan, di po ba? Makapagsimba muna kaya, makapagbawas-bawas ng kasalanan. Masyado na akong makasalanan. Sisimba muna ako. At higit sa lahat, ganito pa ang ating katwiran. Kasamba muna. Pinapalo na ako ni Lord. Si Moises nga, nung ma-encounter niya ang Panginoon, sabi nga, daliri pa lang ang kanyang nakikita, takot na siya. Bago ikaw sasabihin mo, pinapalo ka na ni Lord. Baka pag isang palo sa'yo ni Lord, dead end na. Di ba ba? Baka nasa langit na tayo. Kaya wag na rin sabing tayo pinapalo ng Diyos. Amen? Dahil ang Diyos hindi naman po namamalo. Although kinukorek tayo, pero hindi siya namamalo. Itinutuwid. Ikinukorek tayo sa mga bagay na ating nagawa at mga maling gawain. Kinukorek tayo. Ngayon tayo'y mananalig na tayo tinutuwid. Magpapatuloy tayo sa gawain. Amen? Katulad ng mga taga-Macedonian Church. At ang pangalawa, excel in utterance. This word is translate, speak, or utterance. It refers to God's word. Believers understand doctrine and defend against falsehood. They are great evangelists because they have a great spiritual health. Wow! Kailangan daw, kapag meron tag-excel tayo sa utterance, ay maralim at may kaalaman sa salita ng Diyos. Lagi po ba tayo nagbabasa ng Biblia? Salamat kay Tita Reggie. Baksak po tayo malimit. Ano po? Baksak po tayo. Dahil sabi nga po, meron tayong mga karunungan at kaalaman na may counter. Paano tayo maghahayag ng salita ng Diyos kung mismong ikaw ay hindi nagbabasa ng salita ng Diyos? Paano mo masabi ang mabuting balita kung ang pinapanood mo lang sa TV ang lagi mong ginagawa? Pagtitiktok, pagpo-post sa Facebook, at higit sa lahat, sa makamundong kalayawan. Hindi ko naman po minamasama ang mga iyan. Subalit, bilang na Christian, kung gusto nating maging excellent, kailangan mag-excel tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos. At sa gayon, sa bawat lalabas sa ating mga bibig, may kapupulutang aral ang mga nakikinig. Amen? May natutunan po ba kayo? Ayun, salamat sa Diyos. Dahil kung hindi po tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, ano po yung ating ipapangaral sa ibang tao? Hindi po namin kayang abutin ang lahat at ang bawat isa, lalo na kung ikaw mismo ang naka-encounter, malapit sa iyong puso, mga magulang, mga kapatid, na wala pang pagkakilala sa Panginoon. Hindi po natin agad-agad na sila'y dadalhin para ipakilala at patanggapin ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga lingkod ng Diyos na tinawag dito sa inyong harapan. Mismong ikaw dapat, kapatid. Amen? Parang nalulungkot na. Tingnan po itong mga kabataan natin. Kasi sipag nilang OBE. One Bible verse. One verse evangelism. OBE. Diba? Tingnan niyo, tinuturuan na sila. Pero noong time po namin, noong kabataan po namin, ay hindi naman po ito minamasama. Pero hindi po na ituro sa amin ito before. May alam lang po namin, dumako sa gawain ito. Dumalo. Mag-invite lang kami na mag-invite. Kasi ang gawain namin noon, bahala na sila Tita Reggie. Bahala na si Bishop. Sila na yung mga ngaral. Kasi sila yung mga lingkod ng Diyos. Pero now, ang dami na nating mga discipler. Amen? Marami nang dinidisipulo ang ating mga lingkod ng Diyos. Dahil nais natin sila'y lumalim sa pag-aaral at pagbubulay ng salita ng Diyos at sa gayon, mayroon silang maipangangaral. Amen? Ano ang ating ipangangaral kung lagi na lang chismis ang ating pinag-uusapan?
buhay ng may buhay. At minsan pa, pinag-uusapan natin, lalo ng mga may edad, karamdaman. Nakadaan na po ba kayo sa mga tao o mga edad na may nagkatumpukan? Malamang pagkaya niya nagkwentuhan, sigurado karamdaman ang pinag-uusapan. Naka-experience niyo po ba yun? Bakit hindi natin pagbulay-bulayan yung salita ng Diyos? Kasi pagka yun ang pinag-usapan natin, lalo kang manghihina. Pagka pinakailan mo, ang taas ng kolesterol ko, ako nga ito, ang dami kong maintenance, 10 na yung aking gamot. Umuubos ako 8,000, 10,000 monthly aking maintenance. Parang pinanghihinaan ka ng loob. Amen? Na parang walang pag-asa na ikaw ay mayroong makatanggap ng kagalingan. Bakit hindi natin pag-usapan sa mga kanto-kanto yung salita ng Diyos? Kaya nga po ang paalala ni Apostol Paul kay Timothy, sa Timothy chapter 4 verse 2 ay ganito, maging handa ka sa pangangaral ng salita ng Diyos sa anumang panahon. Ilantad mo ang mga maling aral, pagsabihan ng mga tao sa mga maling nilang gawain at patatagin ang pananampalataya nila sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo. In English, preach the word, be ready in season and out of season. Kailangan may bit-bit ka laging salita ng Diyos every day. Before going to work, before going to school, o saan ka man pupunta. Kahit hindi mo nadalhin yung Biblia, itong hard copy ng Bible, kailangan meron kang natutunang Word of God every day. Kaya nga po, meron tayong mga devotion na pinapasa sa atin, at least kahit papano, ay may nababasa tayo. Pero mas maganda yung tayo mismo ang nagsasaliksik ng salita ng Diyos. Amen? Maganda yung tayo ang may natututunan. Mas maganda yung ikaw mismo ang nag-aaral. At ikaw din mismo ang makatatanggap ng iyong mga pinag-aaralan. Amen? Kaya kailangan po, mga kapatid, hindi lang po sa mga kabataan. Itong mga kabataan po ito, gasgas na po sa kanila ang mga salitang ito dahil sila'y laging pinangangaralan at tinuturuan ng ating mga mentors na magbasa ng salita ng Diyos. Pero tayo mga may edad, matanda na, nagbabasa po ba tayo ng salita ng Diyos? Oh, malabo na ang mata ko. Hindi ko na kayang magbasa. Pero alam ang itsura ng pera. Nakikita ang halaga. Lumilinaw ang mata. Alam ko magkano ang perang nasa bulsa. So, parang hindi naman po dahilan o reason na malabo ang mata para hindi makapagbasa ng salita ng Diyos. Meron po mga gadget ngayon na audio voice. Amen? May mga DVD. Kung meron pa pong CD. Kung ayaw nyo po, meron pa sa YouTube. Makikinig ka na lang, kapatid. Parang ikaw na lang rin nagbabasa. Sundan mo na lang. Buksan mo ang iyong radyo sa 702 DZAS. Makapakinig tayo ng salita ng Diyos. Maghapon po yun. Walang tigil. Marami tayong matututunan. Para tayo ay matuto sa salita ng Diyos. Kung dumating man tayo sa mga problema sa suliranin, mayroon kang panghahawakan. Meron kang kakapitan. Meron kang paniniwalaan. Nakakampi mo ang Diyos. Alam mo ba yun, nakakampi mo ang Diyos? At ang Diyos ay nasa sa iyo? Hindi mo ito malalaman kung hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos. Marami pong mga nagpatiwakal, nagpakamatay, na ang kanilang last word, I felt alone. Hindi po yan nawawala sa kanilang confession. Naramdam nila, nag-iisa sila. Bakit? Dahil marahil hindi nila alam na kasama nila ang Diyos. Hindi nila alam ang salita ng Diyos. Hindi nila nararamdaman ang Diyos. Kaya sila nagpapatiwakal. Pero kung alam mo ang salita ng Diyos, mayroong strong conviction na magkukonvict sa atin sa mga bagay na tama at mali at mga dapat natin gawin sa ating buhay. Amen? Parang masaktan na ang iba.
Masakit po talaga ang salita ng Diyos. Para ito sa ikabubuti natin at ikatutuwid natin. Dahil kung hindi niyo po napapansin, nung anniversary, git-gitan tayo. Pero after anniversary, aluwag na natin. Tingnan mo po minamasama yung wala rito, maaaring nasa trabaho, busy, at hindi ko naman doon po hinuhusgahan. Maaaring iba nanonood online. Pero kung tayo na-encourage ng salita ng Diyos, last anniversary, dapat yung bawat isa sa atin laging may bit-bit. In-spread natin yung Word of God. Pero pag in-spread natin yung chismis, di ba ang bilis dumami? Pag pinag-usapan buhay ng may buhay, nagyayakag pa. Yung tinawag mo, nagyakag pa. At matindi na ngayon ang chismis. True online na rin ngayon. Laganap, ang bilis ng chikas. May group din sila. Baka kayo'y kabilang dito, mag-left na kayo. Amen? Pagka yung isang group ay pinag-uusapan, lagi na lang chismis, mag-left na kayo. Amen? Kung puro payabangan. Pero kung ikaw naman din na magdadala at maghahayag ng salita ng Diyos, mas maganda. Pero kung wala namang may tutulong at may bubutit, may pipid sa iyong mabuting bagay, kapatid, mag-left ka na. Do what is right. Amen? Mas maganda yung salita ng Diyos ang ating pinag-uusapan, more about motivation, encouragement, and inspiration. Kaysa sa buhay na may buhay, mga gulo, mga problema, minsan chismis, pati mga buhay ng artista, alam na namatay na si... O kita nyo, alam na, nahuli na kaagad. Di ba pinakamasama? Ang mga bagay nating napapanood. Namatay na at alam ang istorya ni Jacqueline Jose. O po talaga kami hindi po masyadong nanonood sa telebisyon. Kasi malimit po talaga pag nanood ka ng balita, puro bad news ang inyong madidinig. Nakakatakot, lumalaganap ang sakit, patayan dito, patayan doon, lumaganap ang droga. Pero kung magbabasa tayo ng salita ng Diyos, ang sarap ng tulog mo sa magdamag. Amen? Naranasan niyo po ba yun? Yung paghiga mo, tulog agad. Bakit? Dahil panatag ka. Dahil mo pa nakalaktom 100% panatag. Amen? Dahil ang puso mo punong-puno ng salita ng Diyos. Kaya yung mga taong hindi nagkakatulog sa magdamag, maliban na lamang kung yung kapitbahay ay maingay kaya hindi ka makakatulog. Pag ang tao hindi makakatulog, puro alalahanan, puro worriness ang nasa kanilang puso, bitterness, hatred, talagang hindi makakatulog. Kaya every Sunday, wala na tuloy sa gawain. Kaya tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo ang mga mata. May eye bag ba o ay maleta? Sa sobrang laki ng eye bag, sa hindi pagtulog. Punuin natin yung ating puso't isipan ng salita ng Diyos. Amen? At sa gayon, magkakaroon tayo ng yaman ng karunungan. At ito yung pangatlo, excel in knowledge. This is ability to apply the sound doctrine to living. God's word make one skilled in the art of living. Dahil kung punong-puno ka ng salita ng Diyos, punong-puno ka ng karunungan ng Diyos at kaalaman ng Diyos, magiging lifestyle mo ito. Magiging buhay mo ito. Kaya malimit sa mga taong may pagkatakot sa Diyos, maganda ang buhay. Masagana ang buhay. Punong-puno ng pagpapala ang buhay. Kaya kapatid, kung hindi mo pa nararanasan ang buhay na ganap at kasiya-siya, hindi po ko nanguhusga. Baka tagapakinig lamang tayo. Hindi tayo nagsasagawa. Malinaw ang sinabi ni Apostol Paul sa James chapter 1 verse 19. Huwag tayong maging tagapakinig lamang. Dapat tayo ay tagasapagawa ng salita ng Diyos. Ganong katagal na po tayo, Kristiyano? Baka hanggang ngayon, hindi pa rin tayo nakakaalis sa pagkakautang. Sorry to say and sad to say. Although, paminsan-minsan, kinakailangan, lalo na kung wala ka talagang prepare, hindi ka naging handa, pero kung naging lifestyle mo na,
naging habit mo na ang pangungutang, sorry for the word, pero malimit nakakahiya po yung mga ganitong bagay bilang Kristiyano. Para bang ramdam ko, meron ba talagang Diyos? Pinalaya tayo sa pagkakautang. Bakit ang mga Kristiyano lalong sinusuong ang pangungutang? Bakit lalo tayong nababaon sa utang? Dahil kung meron tayong Diyos at sumusunod tayo sa salita ng Diyos, I do believe personally, from the start, maaaring nag-umpisa tayo sa pangungutang, sa susunod, ikaw na magpapautang. Amen? Mangungutang ako doon sa nag-amen. Joke lang. Dahil mas masarap yung ikaw'y walang pinoproblema. Wala kang suliranin. Dahil alam mo, sumusunod ka sa salita ng Diyos. Ginagawa mo yung salita ng Diyos. Dahil sa karunungan at kaalaman na yung natututunan, meron tayong abilidad at capacity na sundin at ipasamuhay ang ating napapakinggan every Sunday, every Tuesday, every Saturday, at sa lahat ng gawain nating dinadaluhan. Amen? Nandiyan pa po ba kayo? Para nasaktan kayo, ano po? Huwag kayong mag-alala. Pati po ako damay po rin dito. Pero paminsan-minsan lang naman po ako nakakahiram ng pananalapi kung kinakailangan. Kung kinakailangan. Lalo ngayon, di man po ako sa nananawagan, mahirap talaga pala magpaaral ng kolehiyo. Bibiglay ka na lang ng pag-tuition. Kung wala kaming hawak agad na pera, mahirap pala talaga. Noon, hindi ko po alam yun. Pero ngayon, nakakapangutang po tuloy ako. Salamat sa Diyos at nagpo-provide ng Panginoon. Amen? Kung makautang man tayo't nakahiram, ibalik natin sa tamang panahon. Amen? Dapat daw po tayo ang maging kalakasan ng mga taong nangihinat ng lulupaypay sa tulong ng mga karunungan at kaalaman na ating natutunan every Sunday at sa lahat ng gawain. Sapagkat ito din po ang bilin ni Apostol Paul sa mga taga-Roma sa Romans chapter 15 verse 1. Nasabit po dito is ganito, tayong malalakas sa pananampalataya, tulungan natin ang mga mahihina sa pananampalataya. Huwag pansariling kasiyahan lamang ang ating isipin. Sikapin nating lahat na itaguyod ang kapakanan ng ating kapwa para sa ikaliligtas ng kanyang pananampalataya. Sapagkat maging si Kristo man ay hindi naghangad ng sariling kasiyahan, subalit nagpaubaya tulad ng nasusulat. Ako ang nakaranas pagkahamak sa iyong pangalan. Anumang naisulat noon ay isinulat para sa ating ikatututo upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pagpapalakasan ng loob mula sa kasulatan. Magkaroon tayo ng ating katatagan at lakas ng loob na kayo'y mamuhay ng may pagkakaisa kay Kristo Jesus upang sa gayon magkaisa kayong magpupuri sa Diyos at sa Amang ating Panginoong Hesukristo. At gayon din po, sabi nga po sa Gawa, chapter 20, verse 35 is ganito, sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagtatrabaho, dapat ninyong tulungan ang mahihina, alalahanin natin ang salita ng Panginoong Hesus. Higit na mapalad ang nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Hindi lang to more about financial na pagtulong, kundi maaring itong health, maari ding itong knowledge, wisdom, understanding, o ng mga bagay na meron ka. Pinapayuhan tayo ni Apostol Paul na maging matulungin. Amen? Makaisa, sabi na yung Ephesians chapter 6, verse 1, bear one another burden. Na tayo ay mayroong responsibility na tulungan natin ang kalalagayan ng ating kapatiran. Kaya nga meron po tayong visitation every Saturday. Kasi binibisita nila yung ating mga kapatiran kung ano na yung kalalagayan nila. At doon pinapanalangin ito ng ating mga leaders. Amen? Dapat isa ka rin sa mga nagbibisitation.
sa ating mga kapatid sa Panginoon. Isa ka rin sa nagpapalakas sa kanila, nagmo-motivate sa kanila, nag-i-inspire sa kanila at nag-i-encourage sa kanila. Pero paano natin sila palalakasin kung mismong ikaw ay nangihina at nanlulupaypay din? Paano natin sila tutulungan kung sa tingin mo parang ikaw pa yung kailangang tulungan? Paano natin sila ipapollow up kung ikaw mismo ang siya pang pinapollow up ng mga leaders? So bilang lingkod, bilang tinawag, bilang pinili ng Panginoon, dapat ang mga karunungan at kaalaman nating naririnig sa ating kalagitnaan at pinag-aaralan po natin, dapat po natin itong isinasagawa, isinasapuso at itinuturo hindi lamang sa ating mga anak, sa ating mga asawa, pamilya, kundi sa mga taong ating nakakasalamuha. Amen? Dahil nagiging mapalad daw yung mataong matulungin. Kaya kung ikaw'y nagdaraho pa hanggang ngayon, baka hindi ka nagiging matulungin. Natural na po sa isang tao ang selfish, self-centered. Totoo po yan. Kahit ang Panginoon, yan ang kanyang nakita. Kaya nga sabi niya sa Genesis chapter 6, verses 7, sabi niya, kaya't labis na ikinalungkot ni Yahweh na nilikha pa rin niya ang tao. Sabi niya, lilipunin ko na ang lahat ng tao na aking nilalang. Lilipunin ko rin ang lahat ng hayop at mga ibon na ikinalungkot kung nilalang ko pa sila ang mga ito. Dahil nga po sa pagiging selfish, self-centered, nagkasala ang tao. Dahil ang original na plano ng Panginoon sa atin, tayo magkaroon ng fellowship with Him. Pero dahil sa kasalanan, tayo ay nalayo sa Panginoon. Kaya ngayon, sa New Testament, nagkaroon tayo ng isang manunubos na ating ginugunita every Eastern Sunday o Eastern mahal na araw, dahil merong isang Diyos na nabubo sa krus ng Kalbaryo para i-reconcile ang ating mga relasyon sa ating Panginoong Diyos. Amen? Dahil sa ating mga kasalanan, dahil sa ating mga kaalaman, tayo ay nalayo sa ating Panginoong Diyos. Subalit, pumarito ang ating Panginoong Hesukristo upang tayo magkaroon muli ng reconciliation na relasyon sa ating Diyos na buhay. At dahil sa mga karunungan Kanyang iniwan sa atin, tayo ngayon ay nakikipag-isa na kay Kristo. Tayo nakipag-isa na rin sa ating Diyos Ama. At dahil tayo nakipag-isa na tayo sa ating Diyos, ikaw ay napupuspos na ng Santong Espiritu na siya nga po nating nagiging leader to lead us in the right way. Amen? Na tayo makapamuhay na ayon sa Kanyang kalooban, na tayo maging kalakasan ng ibang tao, tayo maging encouragement sa kanila. Although we cannot please everybody, or we can't please everyone, pero at least alam mo sa sarili mo na piniplease mo ang Diyos. Amen? Are you with me? Dahil sa ating mga natututunan at naiintindihan sa salita ng Diyos. At dahil nga po sa ating Panginoong Hesukristo, tayo muling nagkaroon ng magandang relasyon sa ating Panginoong Diyos. Dahil sa mga karunungang iniwan niya sa atin, dahil may mga natututunan tayo, may sinasagawa tayo, dapat din natin itong ituro sa mga taong wala pang pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo, na sila din ay maligtas. Amen? Parang nawala na kayo. Nalulungkot po ba kayo? At ang pang-apat is ganito, excel in earnestness. This is an Catholic term that also means passion. All these virtues work together and none is neglected as a grace work in our lives. Passion. Itong passion na pasanin mo sa ating Panginoong Diyos. Ano yung desire ng puso mo na kailangan itong ating isagawa habang tayo'y nabubuhay?
Ano po ba yung passion natin? Hindi passionista, kundi yung passion na makasunod sa salita ng Diyos. Passion na makagawa at makatupad sa pinag-uutos ng ating Diyos. At higit sa lahat, dapat na maging passion natin is to spread the Word of God. Amen? To serve our Lord God and to obey Him only. Ito dapat ang ating maging priority na masunod at ito na dapat ating maging passion. Yung every Sunday tayo makagawa at gumawa sa kanyang gawain. Hindi lang every Sunday at kung mayroon ka pang pagkakataon na makagawa ng mabuting bagay. Dahil ito na yung ating buhay. Amen? Na tayo ay matagpuan ng Diyos sa kanyang muling pagbabalik na ikaw ay nasa kanyang kawan. Mahirap na kung babalik ang ating Diyos, tayo'y wala sa kanyang kawan. Kung tayo ay raptured nowadays, nakakalungkot naman po. Isipin at sabihin, paano naman po yung mga taong nawala sa upuan na iyan? Maring nanonood po sila sa online, salamat sa Diyos, pero nakalulungkot, hindi po ba? Kaya minsan, nakakita na po ba kayo ng taong malapit ng masawi o mamatay? Di ba pagka may taong tayong nakikitang gano'n, ang inaalala nila yung mga mahal nila sa buhay? At lalo na po siguro kung nabalitaan nyo yung last week ba o this week lang, na nasunog. Dahil nasusunog na yung kanilang bahay, bilang ama, bilang nagmamahal, siya ay ligtas na, pero dahil sa gusto niyang may salba ang buhay ng kanyang mahal sa buhay, ang kanyang mga anak at ang kanyang magulang at ang kanyang asawa, ito'y kanyang muling binalikan sa loob ng tahanan na nasusunog. At yun din ang naging dahilan kung bakit siya ay nasawi. So, likas sa atin na maging mapagmahal at mapangunawa sa mga taong minamahal natin. Tama po ba? Pero paano doon sa mga taong hindi ka mahal-mahal? Paano doon sa mga taong hindi ka nais-nais? Yung mga taong kinaiinisan mo, kinasusuklaman mo. Dapat maging passion din natin na sila'y maakay sa paanan ng Diyos. Kaya po ba natin? Parang hindi. Kaya po ba natin? Kaya po natin yan. Kung kasama natin ang Diyos. Kung sa ganang sarili lang po natin, hindi natin ito kaya. Pero kung isasama natin ang Diyos sa lahat ng ating gagawin, kayang-kaya natin yan. Amen? To excel, to become excellent in all areas sa ating buhay. Na magkaroon tayo ng passion and compassion sa bawat kaluluwang wala pa sa paanan ng ating Panginoon Diyos. Are you with me? Dahil ang sabi nga po ng Thessalonica chapter 5 verse 14 to 15 is ganito ang paalala ni Apostol Paul. Mga kapatid, pinapakausap din namin na inyong pagsabihan ang mga tamad. Tingnan nyo nga po yung katabi niya. Mukha po ba siyang tamad? Yes daw. Pasiglahin ang mahihinang loob. Kalingain ang mga mahihina at patiyagain ninyo silang lahat. Huwag niyong paghigantihan ang gumagawa sa inyo ng masama. Sa halip, magpatuloy kayo sa paggawa ng mabuti sa isa't isa sa lahat. Pag sinabi pong lahat, walang exempted. Pag sinabing all, wala kang pipiliin. Amen? Ay, hindi, tutulungan ko lang yung nagmamahal sa akin. Bibigyan ko lang yung nagbibigay sa akin. Babatiin ko lang yung mga bumabati sa akin. Kakamayan ko lang yung mga kumakamay sa akin. Pero sabi ng ni Apostol Paul, pagtiyagaan nyo sila. Katulad ng pagtitiyagaan ni Mami Richie at ni Bishop sa atin. Kaya tayo ay lumalago. Dahil tayo pinagsumikapan, pinagtiyagaan, pinagtiisan, maraming luha na, makapal na ang kalyo sa tuhod, kaluluhod nila para sa atin. Amen?
Aminado po ako doon, hindi ko po minamataas ang sarili ko. Alam ko, kasama ako sa mga panalangin nilang mag-asawa. Kung hindi po kayo naniniwala, nasa inyo po yun. Naniniwala ko, mga lingkod ng Diyos, ay pinapanalangin po tayo lagi. Amen? Iniluluhod tayo, pinagtitiyagaan tayo. Kaya dapat din po maging ganun din tayo. Maging passion din po natin ito. Wag lang po na sana nating alalahanin ang mga kaluluwa, mga mahal natin sa buhay, tuwing Pasko at tuwing mahal na araw. Lalo ngayon, magmamahal na araw, maaring may reunion, mahabang biyakasyon, magsasama ang mga mahal sa buhay, marami tayong activities na gagawin, pero ang tanong, nahayagan po ba natin sila ng mabuting salita ng Diyos? Pinalalakas po ba natin ang kanilang loob? Pinagsasabihan po na ba natin ang mga tamad? Huwag po tayong matakot kung may mga taong talagang tatamad-tamad. Totally naman, walang taong tamad. Naniniwala po ba kayo doon? Masipag lang silang magpahinga. Mas gusto nilang magpahinga na magpahinga. Kaya ang motto nila, this year, lalo ko pang sisipagan ang pagpapahinga. Walang taong tamad. Kaya paalalahanan natin. Amen? Pasiglahin natin ang mahinang loob at kalingain ang mahihina. Sino po ba itong tinutukoy na mahihina? Ang mahihina po yung walang pagkakilala sa Panginoong Diyos. Sila po yung number 1 na mga nangihinat ng lulupaypay. I do believe personally, ang mga taong Kristiyano na may pagkakilala sa Diyos, meron silang paghuhugutan. Maring dumaranas sila, pero lalakas at lalakas muli sila. Manunumbalik ang kanilang kalakasan kapag sila nakasamba, nakapagpuri sa Panginoon at higit sa lahat, nakapanalangin sa ating Diyos. Dahil alam nila na mayroon silang Diyos na kakampi sa lahat ng laban at lahat ng suliranin ng kanilang buhay. Amen? Kaya ang mga nangihina po dito, yung mga taong walang relasyon sa ating Panginoon. Kaya dapat dati po nilang pagtiyagain, lalo na kung inyong mga asa-asawa na walang relasyon sa ating Diyos. Pagtiyagain nyo kung lagi kayong inaaway, lagi kayong sinasabon, lagi kayong ginagalit, lalo kayong iniinis. At the end of the day, magkakasundo din naman kayo. Tama po ba? At wag lalong-lalong wag mong aawayin. Bakit? Pag namatay ka, siya rin na maglilibing sa iyo. Tama po ba? Kaya wag na pong aawayin. Sabi niya, pagtiyagain. Pagtiyagaan po natin sila. Kaya nga po sabi ng mga taong ikinakasal o nagkakasal, di ba? Yung kanilang oath, yung kanilang pangako sa isa't isa, till death do us part. Sa kayamanan, kahirapan, at sa karangyaan, sila'y magsasama habang buhay. Kaya kung meron mga suliranin, mga problema, away, kailangan unawain at intindihin natin. At the end of the day, kapag ang Diyos ang nanguna at nangusap sa atin, magiging ayos din ang lahat. Amen? Lalo na yung ating mga kapatiran na wala po rito. Ate silang patatagin, ate silang palakasin, ate silang i-encourage at i-motivate. Sapagkat ang sabi ng Proverbs chapter 27, verse 17, iron sharpen iron, and one man sharpen another. Nagiging matalas daw ang isang bakal kapag ikinikiskis sa kapwa bakal. Kaya tayo pong lahat, lalakas tayo kung tayo ay nagpapalakasan. Amen? Tayo nagtutulungan. Tayo ay nag-encourage, nagmamotivate sa bawat isa. Magiging maayos tayo, magiging tagumpay tayo. Kaya lang maging aware din po tayo dahil kagustuhan natin pong magtagumpay sa negosyo o kaya ay yumaman, umangat. May mga tao po kasing pumapasok sa loob ng church na ang interest lang ay ikaw ay makuha niya at mapasali ka nila sa kanilang tinatawag na pyramid scam.
networking. Meron pong ganyan ang mga mindset na pumapasok sa loob ng church. Pero wala po dito niya sa loob ng church na ito. Amen? Dahil po lahat tayo dito, kung isa ay yumayaman, ang gusto ng lahat ay yumaman din. Amen? Kung isa lumalakas, palalakasin din. Walang maiiwan sa atin dito. Amen? Maliban na lamang kung ikaw ang magpapaiwan. Maliban na lamang kung ikaw ang lalayo. Maliban na lamang kung ikaw mismo ang aayaw sa church na ito. Sa pamilyang ito. Sa pamilyang nag-iibigan, nagmamahalan. Amen? Mahal niyo po ba ang bawat isa in the love of the Lord? Sabi mo nga, kapatid, I love you with the love of the Lord. Ayaw nyo naman po sabihin niya sa isa't isa eh. Sabihin niyo naman po, para mapil naman niyang may nagmamahal sa kanya. Baka sabihin niya, wala na siyang forever. May nagmamahal sa kanya. Amen? At ikaw yung kapatid. Mahalin mo yung katabi mo. I love you with the love of the Lord. At ang panghuli, excel in love. The Corinthians had been following the example of Paul's love, and he encouraged them to continue. Show love in everything you do. Sabi ng 1 Corinthians chapter 16 verse 14. Let all that you do be done in love. Yan po ang sabi ng 1 Corinthians chapter 16 verse 14. In all this virtue are easily pursued if grace is causing a believer to grow, to excel, to become excellence in all areas sa ating buhay. Ito ilan-ilan lamang po na dapat nating paghusayan, pagbutihin, pagalingin, palakasin sa ating buhay bilang isang Kristiyano. Kailangan nating mag-excel in faith, excel in knowledge o utterance, excel in knowledge, excel in earnestness, and excel in love. Given na po sa atin na bilang isang Kristiyano na tayong lahat ay nagmamahalan. I do believe personally at naramdaman ko po yan sa loob ng church na ito. Hindi na po ako mapagkakalalim about sa larangan ng pag-ibig. Dahil nararamdaman na po yan at nakikita rito. Kitang-kita ko na po yung paggagalangan bilang isang pamilya, pagmamahalan, bilang magkakapatid, pagmamahalan at pagbibigayan dito sa ating loob at sa loob at labas ng church. Nakikita po ba ninyo yun? Parang nandito po lang yata ang nakakaramdam. Paano na po kayo dito sa pamilya ko po rito? Tayo po isang pamilya, amen? At dapat tayo lahat nagmamahalan, naggagalangan, nagsusunuran. Nakakatuwa po. Nung dumating po yung ating anniversary, makikita po natin yung talagang umiibig sa Diyos. Nakikipagtulungan, nakiisa sa pamimigay ng kanilang mga love gift and pledges. At yung iba naman naglilinis. Nakatutuwa kapag ganito ang pamilya. Amen? Nakikita natin yung pagmamahalan. Pero dapat ito po ay makita lang po natin na ginagawa natin ang lahat ng bagay nito to please our Lord Jesus Christ. Siya lang yung ating audience. Siya lang po yung dapat nating piniplease. Hindi natin ito ginagawa para lang i-please si Bishop. Although napipili sila sa lahat ng ginagawa natin. Pero dapat po nating mas i-please yung ating Panginoon. Na masaya tayong sumasayaw doon sa mga kananayan. Ang ganda ng mga kembot at indak, sa mga kabataan na mga nagtatambourine, sa mga tumutugtog. Na makikita po talaga natin yung harmony, yung unity ng isang church. Hindi ko pinagmamalaki at pinagmamataas itong ating church. Pero this is one of church na aking nakita at naranasan ang tunay na pag-ibig at pagmamahalan bilang magkakapatid sa harap ng ating Panginoong Diyos. At nawa maranasan din po nyo ito at makita din ng bawat isa. Hindi lang po kami mga lingkod ng Diyos. Dapat ito'y makita din ng bawat isa sa atin. At ito'y atin ding ituro sa ating sariling pamilya. Yung lahat ng bagay na ating nakikita at natututunan sa loob ng church na ito. Amen?
Because God called us to be perfect, to be holy, and to be excellent. But Jesus Christ invites us to strive for that kind of perfection, and He alone can help us to reach it. Tanging ang Diyos lamang ang makatutulong sa atin upang tayo ay maging excellence in all areas ng ating pamumuhay. Maging sa ating mga profesyon, sa ating mga karir, sa ating mga ambisyon, sa ating mga planuhin. Hindi po ito nakukuha ng isang upuan lamang. Step by step, mayroong progress, mayroong proseso tayong haharapin, and never die in the process. Amen? Huwag tayong mawawala, huwag tayong bibitiw sa proseso. Kung yung nais gawin ng Diyos sa ating buhay, ating alalahanin lagi na tayo ay we must excel in God's grace. Dahil ang habag ng Panginoon ay hindi lamang para sa isang tao, kundi ang habag niya para sa ating lahat na naririto sa umagang ito. Amen? Kaya ito lang po ang maiiwan ko sa inyong lahat, and to God be the glory. Praise the Lord. Hallelujah. Kung mapapansin po natin yung message kanina mula doon sa offering, Romans 12:4-8, at yung message po ni Lord mula sa 2 Corinthians 8 verse 7, very relevant po sila sa isa't isa. Amen?